Happy birthday, Isabella! Sigaw nila sa labas. Pero sa loob ng silid na ito, gumuho ang mundo ko. Nakita ko si Marco na yakap ang kabit niya. Sawa na ako sa kanya, Stella. Para lang siyang katulong na may pera. Bulong niya. Ang regalong hawak ko ay nahulog, kasabay ng aking puso. Pero maghanda kayo, dahil ang reynang tinapakan nyo ay muling isisilang. Mababawi ko kaya ang lahat bago nila ako tuluyang maubos. Huwag kang mag-alala, Stella. Konting tiis na lang, si Isabella. She's just a boring bank account to me. Ikaw ang totoong mahal ko. Ikaw ang buhay ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga lasong palaso na bumaon sa pandinig ni Isabella. Dumatay sa kanyang kaluluwa na tila naninigas na yelo. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang sariling silid. Ang silid na saksi sa 12 taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang malaking tray ng espesyal na pansit malabon. Ang paboritong luto ni Marco na madaling araw pa lamang ay inihanda na niya ng may buong pagmamahal. Ang kanyang mga daliri ay namumula pa sa init ng kalan at ang kanyang mukha ay bahagyang may bahid pa ng harina mula sa paggawa ng cake para sa sarili niyang kaarawan. Ang meriendang yon ay inihanda niya para sana sa isang munting sorpresa bago magsimula ang malaking handaan sa ibaba. Ngunit siya ang nakatanggap ng sorpresang hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Sa loob ng silid, nakita niya sa siwang ng pinto ang asawa niyang si Marco, ang lalaking itinuring niyang mundo na mahigpit na nakayakap kay Stella, ang batang sekretarya na itinuring ni Isabella na parang sariling kapatid. Ang halakhak ni Stella ay tila matatalim na bubog na kumakatay sa pagkatao ni Isabella. Dahan-dahang nanghina ang mga braso ni Isabella. Ang bigat ng tray na kanina ay baliwala sa kanya ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Hindi niya namalayang bumigay ang kanyang pagkakahawak. Ang tray ay bumagsak sa sahig. Ang pagkain ay nagkalat sa mamahaling carpet. At ang tunog ng pagtama ng tray sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng pasilyo. Tila isang babala ng paparating na unos. Napatigil ang tawanan sa loob. Mabilis na bumukas ang pinto at lumabas si Marco. Kasunod ang balisang si Stella na nag-aayos pa ng kanyang gusot na blusa. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Marco. Sa halip, ang bumungad kay Isabella ay ang malamig at iritadong titig ng asawa. Isabella, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Marco. Ang boses ay walang anumang emosyon. Huwag kang gumawa ng eksena, Isabella. Maraming bisita sa ibaba. Nakakahiya sa mga kamag-anak ko. Look at what you did. Nagkalat ka pa sa harap ng kwarto. Hindi makapagsalita si Isabella. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Hindi makagawa ng luha dahil sa tindi ng pagkabigla. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang unti-unting pagpanaw ng init sa kanyang katawan. Ang bahay na binuo niya sa loob ng maraming taon, ang mga pangarap na itinanim niya sa bawat sulok ng tahanang ito ay tila mga kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon sa isang iglap. Lumingon siya sa kanyang paligid. Ang mga palamuting siya mismo ang nagkabit para sa kanyang kaarawan. Ang mga bulaklak na siya ang bumili gamit ang sariling kinita sa negosyo. Lahat ay tila naging mga banyaga sa kanyang paningin. Sino ang lalaking ito na nasa harap niya? At sino ang babaeng nakatago sa likod nito na may mapang-uyam ng ngiti sa mga labi? Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa dulo ng pasilyo. Si Doña Carmen, ang kanyang biyenan, ay naglalakad papalapit ng may marahas na hakbang. Ang ginto nitong alahas ay kumikinang, mga alahas na binili rin ni Isabella para rito noong nakaraang Pasko. Ano na namang kaartehan ito, Isabella? Bulyaw ni Doña Carmen nang makita ang kalat sa sahig. Hindi man lang nito tinignan ang namumutlang mukha ng manugang.
Birthday na birthday mo, nagpapakitang gilas ka na naman sa katangahan. Hindi mo ba kayang pagsilbihan ang asawa mo nang maayos kahit isang araw lang? Lumapit ang matanda at nang walang babala ay mabilis na lumipad ang palad nito sa pisngi ni Isabela. Isang malutong na sampal ang nagpalingling sa ulo ng biktima. Ang sakit ng sampal ay wala sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Wala kang silbi, pati asawa mo, hindi mo maaliw, kaya huwag kang magtaka kung naghahanap siya ng iba. Dagdag pa ng matanda habang inaalalayan si Stella na tila ba ito ang tunay na biktima. Maglinis ka rito at pagkatapos ay bumaba ka na. Ayusin mo ang mukha mo. Ayaw kong mapahiya ang pamilya Reyes sa mga bisita dahil sa hitsura mong parang namatayan. Naiwang mag-isa si Isabela sa madilim na pasilyo, nakaluhod sa gitna ng nagkalat na pagkain at basag na tray. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tanong na walang kasagutan. Hanggang kailan? Hanggang kailan magiging sapat ang pagtitiis para sa isang pag-ibig na matagal na palang naging abo? Sa ilalim ng malalamig na ilaw ng kanilang mansyon, habang naririnig ang masayang awitan ng mga bisita sa ibaba, isang kakaibang lamig ang bumalot sa kaluluwa ni Isabela. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang mapait na realisasyon. Ang babaeng pumasok sa bahay na ito nang may dalisay na pag-ibig ay namatay na sa sandaling ito. Ito na nga ba ang katapusan ng lahat ng aking pinangarap? O ito pa lamang ang simula ng isang gabi na walang hanggan? Ang bawat kiss-kiss ng basahan sa mamahaling carpet ay tila pagkayod sa sariling balat ni Isabela. Habang nakaluhod siya sa malamig na sahig, pinupunasan ang nagkalat na pansit malabon na kinalimutan na ng lahat. Naririnig niya sa kabilang panig ng pinto ang masiglang tugtugan ng mariachi. Ang tawanan ng mga bisita ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Huwag mong kalimutang kuskusin ng maigi iyan, Isabela. Ang boses ni Doña Carmen ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nakatayo ang matanda sa kanyang likuran, tila isang reynang nagbabantay sa kanyang alipin. Sayang ang carpet na yan, galing pa yan sa Europa. Hindi mo yata alam kung gaano kahirap kitain ang pambili niyan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela habang nakayuko. Alam niya kung gaano kahirap ang bawat sentimong pambili ng carpet na yon dahil siya ang nagpuyat sa harap ng mga libro ng kumpanya para lamang mabayaran ang mga utang na iniwan ng yumaong asawa ni Doña Carmen. Siya ang bumuhay sa marangyang buhay na tinatamasa nila ngayon, ngunit sa mata ng kanyang biyenan, siya ay nananatiling isang estrangherong pumasok lamang para makihati sa yaman. Naiintindihan ko po, Mama, bulong ni Isabela. Ang boses ay paos at halos hindi marinig. Naiintindihan? Kung naiintindihan mo, bakit hindi mo maibigay ang kailangan ni Marco? Lumapit si Doña Carmen, ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal kay Isabela. Tignan mo si Stella, bata, masigla at higit sa lahat. Kaya niyang magbigay ng tagapagmana sa pamilya Reyes. Ikaw? 12 taon na, pero tuyot pa rin ang matris mo. Huwag kang magmalinis, Isabela. Sa mundong ito, ang lalaki ay naghahanap ng kalinga sa iba kapag ang asawa ay parang isang tuod sa kama. Ang bay ng moralidad na inihahain ng matanda ay tila isang malapot na putik na unti-unting lumalamon kay Isabela. Pinagtatrabahuhan ko ang lahat para sa inyo, Mama, mula umaga hanggang gabi. Trabaho? Iyan lang ba ang alam mo? Putol ni Doña Carmen ng may kasamang panunuya. Ang pera ay hindi nakakabuo ng pamilya. Isang malaking utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit wala kang dalang yaman noong una. Ang kapalit lang na hinihingi namin ay ang kaligayahan ng anak ko. Kung mahal mo talaga si Marco, tatanggapin mo si Stella. Tatanggapin mo ang batang dinadala niya dahil iyon ang dugong Reyes na hindi mo kailanman maibibigay. Tumayo si Isabela. Ang kanyang mga binti ay nangangatog.
Hindi niya na kayang tagalan ng hangin sa loob ng mansyong yon. Tumingin siya sa kanyang biyenan, sa mga matang walang bakas ng habag. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na pag-iisa. Ang bahay na binuo niya ay naging isang kulungang gawa sa ginto. At ang mga taong tinuring niyang pamilya ay ang mga gwardiyang nakabantay sa kanyang bawat hininga. Walang salita, tumalikod si Isabela. Hindi niya pinansin ang mga tawag ni Doña Carmen na bumalik at tapusin ang ginagawa. Naglakad siya palabas ng mansyon, lagpasan ang mga bisitang abala sa pagkukwentuhan, lagpasan ang malaking tarpaulin na may nakasulat na Happy Birthday, Isabela. Isang malupit na biro para sa gabing ito. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Ang dilim ay binalot ng makakapal na ulap at ilang sandali pa ay naramdaman niya ang unang pumatak na ulan sa kanyang mainit na pisngi. Hindi siya tumigil. Naglakad siya sa gitna ng kalsada habang ang ulan ay unti-unting lumalakas. Binabasa ang kanyang mamahaling gown na tila isang basahang wala ng silbi. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila paglayo sa lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa kanyang buto, ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa kanyang puso. Huminto siya sa tapat ng isang lumang parke, doon sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, at doon ay tuluyan ng bumigay ang kanyang mga tuhod. Niyakap niya ang kanyang sarili habang ang hikbi ay hindi na mapigilan. Ang kanyang pag-iyak ay sumasabay sa bagsak ng ulan, isang kamlang na sigaw ng isang pusong durog na durog. Bakit? Bakit pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, ganito ang kapalit? Bulong niya sa hangin. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang biglang paghinto ng ulan sa kanyang ulunan. Wala nang tumatama sa kanyang balat, ngunit naririnig pa rin niya ang bagsak ng mga patak sa paligid. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Isang itim na payong ang nakatabing sa kanya. At sa tabi nito, nakatayo ang isang lalaking may suot na kulay abong Amerikana. Ang mukha nito ay bakas, ang matinding pag-aalala. Ang mga mata ay tila nakakaunawa sa bawat luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Isabela? Ang boses nito ay mahinahon, kasing lambot ng ihip ng hangin sa gabi, ngunit may dalang lakas na tila bumubuhay sa kanyang nanlalamig na diwa. Gabriel? Pabulong na sagot ni Isabela. Si Gabriel, ang kanyang kababata, ang lalaking matagal na niyang hindi nakita, ang taong laging nandoon nung mga panahong wala pa siyang kailangang patunayan sa mundo. Lumuhod si Gabriel sa tapat niya. Hindi inintindi ang pagkabasa ng kanyang sariling pantalon sa maputik na lupa. Kinuha nito ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang bahid ng dumi sa pisngi ni Isabela. Ang kanyang hawak ay tila isang haplos ng isang anghel, puno ng paggalang at walang halong pag-aalinlangan. Hindi mo kailangang magdusa ng ganito, Isabela. Bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa mga mata ni Isabela. Nakita ko ang lahat, narinig ko ang lahat. Hindi ito ang buhay na nararapat para sa isang babaeng tulad mo. Wala na akong pupuntahan. Gabriel, hikbi ni Isabela. Kinuha nila ang lahat. Ang dangal ko, ang pangarap ko, ang lahat. Hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Isabela, isang hawak na nagpapahiwatig ng proteksyon at pangako. Hindi nila kinuha ang lahat dahil nandito pa ako, at hanggat humihinga ako, hindi ko hahayaang tapakan kanilang muli. I can help you take everything back, Isabela. Tutulungan kitang bawiin hindi lang ang yaman mo, kundi pati ang sarili mo. Tumitig si Isabela sa lalaking nasa harap niya. Sa gitna ng dilim at unos, nakakita siya ng isang maliit na liwanag. Ngunit sapat na ba ang isang panyo at isang payong para labanan ang dambuhalang pader na itinayo ng pamilya Reyes? Napatigil ang kanilang pag-uusap nang biglang tumunog ang telepono ni Isabela
Sa loob ng kanyang basang bulsa, isang mensahe mula kay Marco ang bumungad sa screen. Nasaan ka? Huwag kang mag-inarte. Ang nanay ni Stella ay darating bukas. Kailangan mong ayusin ang guest room para sa kanya. Ang kamay ni Isabela ay humigpit sa kanyang telepono habang ang galit ay unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Tinignan niya si Gabriel at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang kanyang mga mata ay nagningning hindi dahil sa luha, kundi dahil sa isang bagong nahanap na determinasyon. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Isang nangiting tila nagbabadya ng isang tahimik, ngunit malupit na digmaan. Magbalik ka sa mansyong yon, Isabela. Magbalik ka ng may ngiti sa iyong mga labi. Hayaan mong isipin nilang talo ka na, habang dahan-dahan nating pinuputol ang mga haligi ng kanilang kaharian. Nabalik ang tingin ni Isabela sa mansyong kumikinang sa di kalayuan. Ang mansyong siya ang nagpatayo, ngunit tinatrato siyang parang basura. Kung nais nilaw ng isang masunuring asawa, iyon ang ibibigay niya. Ngunit sa ilalim ng bawat pagsunod ay isang patalim na dahan-dahang hihiris sa kanilang pagkatao. Ano ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang talino at isang kaalyadong handang itaya ang lahat para sa kanya? Nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng pagpatak ng tubig mula sa basang gown ni Isabela patungo sa makintab na marmol na sahig. Ang bawat patak ay tila isang segundong lumilipas sa isang orasan na nagbabantay sa kanyang pasensya. Ang bahay ay tahimik na, tapos na ang handaan, at ang amoy ng alak at mamahaling pagkain ay nananatili pa rin sa hangin. Tila isang paalala ng kanyang kahihiyan. Bumalik ka pa pala. Ang boses ni Marco ay nanggaling sa itaas ng hagdanan. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang pantulog, habang hawak ang isang baso ng whiskey. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha, kahit na basang-basa at nanginginig sa lamig ang kanyang asawa. Akala ko ay tuluyan ka nang naglayas para mag-iskandalo sa labas. Hindi sumagot si Isabela. Tumingala siya at tiningnan ang lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Sa ilalim ng malalamig na ilaw ng chandelier, tila naging isang estranghero si Marco. Patawad, Marco. Nagpahangin lang ako. Mahinahong sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Eksakto sa payo ni Gabriel. Bumaba si Marco at lumapit sa kanya. Ang amoy ng alak ay humalos sa lamig ng gabi. Mabuti naman at natauhan ka na. Dahil kung hindi, baka bukas ay wala ka nang babalikang bahay. Anyway, Stella is already upstairs. She's sleeping in our room. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Isabela. Sa kwarto natin. Pero Marco, nandoon ang lahat ng gamit ko. Nandoon ang alaala ng kasal natin. Alaala? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Isabela, be practical. Buntis si Stella. Delicate ang kondisyon niya at kailangan niya ng pinakamalaking kwarto, ang pinakamalambot na kama. Sabi ni Mama, doon muna siya habang inaayos pa ang nursery. You can sleep in the guest room sa dulo ng hallway. Don't make this difficult, please. Sa sandaling iyon, lumabas si Doña Carmen mula sa kusina, tila kanina pa nakikinig. Huwag kang magreklamo, Isabela. Isipin mo na lang na ito ang ambag mo para sa magiging apo ko. Tutal, hindi mo naman nagawang punan ng kwartong iyon ng isang sanggol. Hayaan mo ang taong may kakayahan ang gumamit niyon. Huminga ng malalim si Isabela. Naramdaman niya ang pagnanais na sumigaw. Nasaktan ang dalawang taong nasa harap niya, ngunit naalala niya ang init ng kamay ni Gabriel sa parke. Ang galit ay ginawa niyang kuryente na dumadaloy sa kanyang kalamnan para manatiling nakatayo. Opo, Mama. Kung yan po ang makabubuti kay Stella at sa bata, susunod po ako, sabi ni Isabela habang dahan-dahang yumuyuko. Nagkatinginan si Marco at Doña Carmen
Bakas ang pagkagulat sa kanilang mga mata. Inaasahan nilang magwawala si Isabela, na iiyak ito at magmamakaawa. Ngunit ang katahimikan nito ay tila isang hindi pamilyar na sandata. "Good. At least you're learning your place," sabi ni Doña Carmen bago tumalikod at bumalik sa kanyang silid. Umakyat si Isabela patungo sa guest room. Pagdaan niya sa tapat ng kanyang dating silid, bahagyang nakabukas ang pinto. Nakita niya si Stella na nakahiga sa kanyang bahagi ng kama. Suot ang isa sa mga silk nightgown ni Isabela. Ang babae ay tila gising pa at naghihintay sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang matamis ngunit mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. "Ate Isabela, thank you po ha. Ang lambot pala ng kama niyo ni Marco. No wonder lagi niyang sinasabing dito niya gustong bumuo ng pangarap. Kasama ako." Bulong ni Stella, sapat lang para marinig ni Isabela. Hindi kumibo si Isabela. Lumapit siya sa pintuan at dahan-dahang hinawakan ang hawakan nito. "Matulog ka ng mahimbing, Stella. Sulitin mo ang bawat sandali sa kamang iyan. Dahil ang mga bagay na hindi sayo, kahit anong pilit mong angkinin, ay laging may katumbas na presyo." Isinara ni Isabela ang pinto bago pa man makasagot ang babae. Pumasok siya sa maliit at malamig na guest room. Walang mga litrato rito, walang mga palamuti. Tila isang selda na naghihintay sa kanya. Ngunit sa halip na maiyak, binuksan ni Isabela ang kanyang maliit na bag at kinuha ang isang lumang notebook. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na lamp, sinimulan niyang isulat ang lahat ng mga ari-arian na nakapangalan sa kanya. Ang mga lupang namana niya, ang mga shares sa kumpanya na binili niya gamit ang sariling ipon, at ang mga sikretong account na hindi alam ni Marco. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang humaplos sa isang maliit na kwintas na nakatago sa bulsa ng kanyang bag. Isang locket na may larawan ng kanyang ultrasound 7 taon na ang nakalilipas. Ang batang nawala sa kanya dahil sa sobrang pagtatrabaho para sa pamilya Reyes. Piniga niya ang locket hanggang sa bumaon ang metal sa kanyang palad. "Para sa iyo ito, anak," bulong niya sa katahimikan. Kinaumagahan, nagising si Isabela sa ingay ng mga gamit na kinakaladkad sa hallway. Paglabas niya, nakita niya ang nanay ni Stella, si Aling Belen, na parang isang donya kung mag-utos sa mga katulong. "Hoy! Dahan-dahan naman sa paglipat ng mga maleta ko. Mamahalin yan. Bigay ng manugang kong si Marco." Sigaw ni Aling Belen. Nang makita si Isabela, tinaasan siya nito ng kilay. "Ah, ikaw pala ang dating asawa?" sabi ni Carmen. "Ikaw na raw ang bahala sa almusal namin. Gusto ko ng sinangag at tuyo. Pero siguraduhin mong hindi sunog, ah." Isang masakit na katotohanan ang humampas kay Isabela. Hindi lang ang asawa niya ang ninakaw, kundi pati ang posisyon niya sa sarili niyang tahanan. Ngunit sa halip na tumutol, dumiretso si Isabela sa kusina. Kinuha niya ang kutsilyo at sinimulang hiwain ang mga bawang ng may matinding konsentrasyon. Ang bawat pagbaon ng talim sa ibabaw ng chopping board ay tila isang panata. Habang nagluluto, narinig niya ang tawanan ni na Marco, Stella at Doña Carmen sa dining table. Tila ba sila ang perpektong pamilya at si Isabela ay isa lamang anino na nagluluto para sa kanila. "Ang sarap naman nito, Marco. Siguradong matutuwa ang baby natin," malambing na sabi ni Stella. "Siyempre, para sa inyo yan," sagot ni Marco. Pumasok si Isabela sa dining room, bit-bit ang kape. Dahan-dahan niyang inilapag ang tasa sa harap ni Marco. Ngunit bago pa siya makalayo, hinawakan ni Stella ang kamay ni Isabela. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng huli. "Ate Isabela, baka pwedeng pakikuha rin ang bitamina ko sa itaas? Nakalimutan ko kasi sa ibabaw ng drawer mo." "Ay, drawer ko na pala," sabi ni Stella habang tumatawa ng mahinhin. Tumingin si Isabela kay Marco. Umaasang makakita ng kahit konting pagtatanggol, ngunit abala ang asawa sa pagkain. Tumingin siya kay Doña Carmen na nakangisi lang habang nanonood.
Tumalikod si Isabela para umakyat, ngunit sa kalagitnaan ng hagdan, biglang narinig ang isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso mula sa dining room. Kasunod ang matinis na tili ni Stella. Aray! Marco! Ang tiyan ko! Something is wrong! Mabilis na tumakbo si Marco patungo kay Stella. Pero bago pa man makalapit ang sinuman, napansin ni Isabela ang isang bagay sa ilalim ng mesa. Isang maliit na botelya ng gamot na mabilis na itinago ni Stella sa kanyang bulsa. Isang gamot na pamilyar kay Isabela dahil iyon ang iniinom niya noon para pigilan ang pagdurugo. Bakit iinom si Stella ng gamot na yon kung normal ang kanyang pagbubuntis? O baka naman, may mas malalim na lihim ang anghel na ito na dinala ni Marco sa loob ng bahay. Napatigil si Isabela sa baitang ng hagdan. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Isang mapanganib na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang kaguluhan sa ibaba. Magsimula na tayo, Stella. Bulong ni Isabela sa kanyang sarili. Isabela, bakit hanggang ngayon ay hindi pa luto ang sinangag? Gutom na ang anak ko, baka makasama ito sa bata. Ang boses ni Aling Belen ay tila isang matalim na lagari na pumuputol sa katahimikan ng madaling araw. Nakatayo ang matanda sa pintuan ng kusina. Suot ang isa sa mga mamahaling duster na kinuha niya sa closet ni Isabela nang walang paalam. Hindi lumingon si Isabela. Patuloy niya sa paghahalo ng kanin sa kawali. Ang tunog ng sandok na tumatama sa bakal ay tila isang martsa ng digmaan sa kanyang isipan. Sandali na lang po, Aling Belen. Malapit na itong matapos. Mahinahong sagot niya. Sa loob-loob niya, binibilang niya ang bawat segundo. Ang bawat pangungutya, ang bawat utos, ay itinatala niya sa isang madilim na sulok ng kanyang alaala. Pagkatapos ihain ang almusal, nagdahilan si Isabela na kailangang pumunta sa palengke. Ngunit sa halip na sa ingay ng palengke, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit at tago na kafe sa labas ng lungsod. Doon, sa pinakadulong mesa, naghihintay si Gabriel. Nang makita ni Gabriel si Isabela, agad itong tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha ng kaibigan. Isabela, maupo ka. Pinag-order na kita ng mainit na tsaa, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng giniginaw na damdamin ni Isabela. Salamat, Gabriel. Bulong ni Isabela habang marahang humahawak sa mainit na tasa. Kumusta ang mga dokumentong hiningi ko? Inilabas ni Gabriel ang isang makapal na envelope mula sa kanyang bag. Ang mukha nito ay naging seryoso. Ang mga kilay ay nagsalubong sa gitna ng matinding konsentrasyon. Isabela, kailangan mong maging matatag. Mas malalim ang hukay na ginagawa ni Marco kaysa sa inaasahan natin. Binuksan ni Isabela ang envelope. Ang bawat papel na binabasa niya ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ano ito? Isang loan application gamit ang titulo ng mansyon. At bakit nakapangalan sa isang kumpanyang tinatawag na Stella's Bloom? Iyan ang masakit na katotohanan, Isabela. Paliwanag ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang dulo ng daliri ni Isabela para pakalmahin ito. Isinangla ni Marco ang bahay niyo. Ang perang nakuha niya ay inilipat niya sa isang shell company na nakapangalan kay Stella. Ang plano niya ay ubusin ang lahat ng assets ng kumpanya niyo. Palabasing nalulugi ito habang unti-unti nilang itinatayo ang sarili nilang kaharian gamit ang iyong pinaghirapan. Naramdaman ni Isabela ang pagpatak ng isang mainit na luha sa ibabaw ng dokumento. Ang bahay na yon, ang bawat pader, ang bawat sulok ay katas ng kanyang dugo at pawis noong mga panahong nagsisimula pa lamang sila. Gusto niya akong iwanang walang-wala, Gabriel. Hindi lang niya ako ipinalit, gusto niya pa akong pulubiin. Hindi tayo papayag, madiing sabi ni Gabriel. Ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Isabela ay humigpit.
Isang tahimik na pangako na hindi niya ito iiwan. Dahil sa mga papeles na ito, may ebidensya na tayo ng qualified theft at estafa. Pero kailangan nating mag-ingat. Huwag mong ipapahalata na alam mo na ang lahat. Hayaan mong isipin nilang nagtatagumpay sila. Habang dahan-dahan nating binabawi ang mga shares mo sa kumpanya nang hindi nila nalalaman. Tumitig si Isabela sa mga mata ni Gabriel. Sa gitna ng kanyang pighati, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Bakit mo ito ginagawa para sa akin, Gabriel? Marami kang pwedeng maging kliyente, pero bakit ako? Napatigil si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumambot. Dahil 12 taon na ang nakalilipas, Isabela, nangako ako sa sarili ko na kung sakaling saktan ka ng mundong ito, ako ang magiging sandalan mo. Hindi mo lang siguro napansin noon, pero ang halaga mo ay higit pa sa anumang kumpanya o mansyon. Sandaling nabalot ng katahimikan ng dalawa. Ang ingay ng kafe ay tila naglaho, naiwan ng isang damdaming matagal nang nakabaon, ngunit muling nabuhay sa gitna ng trahedya. Isang munting sandali ng paghilom, healing, bago muling sumabak sa gyera. Nang bumalik si Isabela sa mansyon, sinalubong siya ng isang matinding tensyon. Naririnig niya ang sigawan mula sa library ni Marco. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Tinitiyak na walang tunog ang kanyang mga hakbang sa marmol na sahig. Marco, kailangan ko na ng pera. Sabi mo ay maayos na ang lahat. Ang boses ni Stella ay hindi na malambing. Tila isang palengkera na nakikipag-away. Wait lang, Stella. Hindi madaling mag-transfer ng ganoon kalaking halaga nang hindi napapansin ng accounting. At si Mama, kailangan ko ring bigyan dahil naghihinala na siya. Sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng kaba. Wala akong pakialam. Sinunod ko ang gusto mo. Nagpanggap akong buntis para makuha ang tiwala ni Carmen at mapalayas ang babaeng yon sa kwarto nyo. Ngayon, ibigay mo sa akin ang kalahati ng nakuha mo sa loan. Kundi sasabihin ko sa lahat ang totoo. Naniga si Isabela sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang hinala niya ay tama. Ang sanggol na pinakaiingatan ng pamilya, Reyes, ay isang malaking kasinungalingan. Isang armas lamang ito para tuluyan siyang burahin sa buhay ni Marco. Ngunit bago pa man siya makagalaw, biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Marco nang makita si Isabela na nakatayo sa harap nila. Hawak ang envelope na galing kay Gabriel na hindi niya pa naitatago sa kanyang bag. Isabela, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Marco habang ang kanyang mukha ay nawawalan ng kulay. Tumingin si Isabela kay Marco, pagkatapos ay kay Stella na mabilis na nag-ayos ng kanyang sarili. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ng asawa. Nakalimutan ko lang sabihin, Marco, na may mga lihim na kahit anong lalim ng pagkakabaon ay laging humahanap ng paraan para lumabas. Hinawakan ni Isabela nang mahigpit ang kanyang bag. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Ang laro ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Anong nasa loob ng envelope na yan, Isabela? Akin na yan. Sigaw ni Marco habang pilit na inaagaw ang bag ng asawa. Ibigay mo sa akin ang envelope na yan, Isabela. Huwag mo akong subukan. Ang boses ni Marco ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na inaagaw ang bag ng asawa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng malalambing na haplos, ngayon ay tila mga kuko ng isang halimaw na handang manakit para lamang itago ang kanyang mga kasalanan. Isang mabilis na pag-iisip ang dumaan sa utak ni Isabela. Sa gitna ng pisikal na pakikipag-agawan, nagawa niyang isingit ang mga dokumento ni Gabriel sa ilalim ng suot niyang malapad na sinturon. Tinatakpan ito ng kanyang suot na cardigan. Ang naiwan sa loob ng envelope ay ang mga resibo lamang ng kanyang mga pinamalengke at ilang lumang sulat mula sa bangko tungkol sa mga utang ng kumpanya
na matagal na niyang nabayaran. Heto, kunin mo. Kung yan ang ikakapanatag ng loob mo, Marco, kunin mo. Sigaw ni Isabela habang pilit na kumakawala sa hawak ng asawa. Inihagis niya ang bag sa ibabaw ng mesa, dahilan para tumalsik ang ilang gamit nito sa sahig. Mabilis na kinuha ni Marco ang envelope at binuksan ito. Ang kanyang paghinga ay bumibilis habang tinitignan ang mga papel sa loob. Nang makitang mga resibo lamang ito, ang tensyon sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito. Kasunod ang hiyana, agad din niyang ikinubli sa galit. Ano ito? Resibo ng mga kangkong at isda. Akala ko ba ay may itinatago ka? Tanong ni Marco. Ang boses ay bahagyang bumaba, ngunit puno pa rin ng suspisya. Iyan ang mahalaga sa akin ngayon, Marco. Ang masiguro na may pagkain kayo sa hapagkainan, kahit na ang asawa ko ay mas abala sa pakikipag-away sa akin kaysa sa pagpapatakbo ng kumpanya. Mahinahong sagot ni Isabela. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa kaba, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling kasing lamig ng marmol. Eksaktong pumasok si Doña Carmen sa library, dala ang kanyang karaniwang mapang-uring tingin. Ano na namang kaguluhan ito? Marco, bakit mo pinapatulan ng babaeng ito? At ikaw, Isabela, bakit ba lagi mong binibigyan ng sakit ng ulo ang anak ko? Mama, tinitignan ko lang ang mga gastos ni Isabela. Masyado na siyang maluho nitong mga nakaraang araw. Pagsisinungaling ni Marco para pagtakpan ang kanyang sariling takot. Tumingin si Doña Carmen kay Isabela nang may pandidiri. Maluho? Saan ka kukuha ng pambili ng luho mo? Ang perang hawak mo ay galing sa pawis ng anak ko. Matuto kang magtipid dahil may darating na kaming tunay na tagapagmana. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng pera sa isang taong walang silbi sa pamilyang ito. Tumalikod si Isabela. Ang bawat salita ng biyenan ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang likuran. Patawad po, Mama. Pupunta na po ako sa kusina para ihanda ang tanghalian ni Stella. Baka nagugutom na ang magiging apo niyo. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Isabela ang bigat ng mga totoong dokumento sa kanyang baywang. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paalala na ang bawat sakripisyo niya ay itinuring lamang nilang basura. Pumasok siya sa kusina at sinimulang ihanda ang paboritong sabaw ni Stella. Isang golden moment ang namagitan sa katahimikan ng kusina. Habang hinihiwa ni Isabela ang mga gulay, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa kintab ng kutsilyo. Nakita niya ang isang babaeng pagod. May mga pasa sa braso mula sa pagkakahawak ni Marco at mga matang puno ng pighati. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang bagong kislap. Ang kislap ng isang taong wala ng takot na mawalan dahil kinuha na nila ang lahat sa kanya. Dinala ni Isabela ang tray ng pagkain sa kwarto ni Stella. Nakita niya ang babae na nakasandal sa headboard ng kama. Ang kanyang mukha ay tila isang anghel na walang muwang. Ngunit alam ni Isabela ang katotohanan. Heto ang tanghalian mo, Stella. Kumain ka ng marami para lumakas ang bata. Sabi ni Isabela habang inilalapag ang tray sa gilid ng kama. Salamat, Ate Isabela. Ang bait mo talaga. Hindi ko alam kung bakit hindi ka magustuhan ni Doña Carmen. Malamig na sabi ni Stella, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Siguro dahil hindi ako marunong magpanggap, Stella. Sagot ni Isabela. Nga pala, napansin ko ang gamot na iniinom mo kagabi. Parang pamilyar sa akin iyon. Iyon ang iniinom ko noon nung muntik na akong makunan sa panganay namin ni Marco. Yung batang nawala. Dahil sa sobrang pagod ko sa kumpanya, naniga si Stella sa kanyang kinauupuan. Ang kutsarang hawak niya ay bahagyang nanginig. Ito po ba? Vitamins lang po ito na bigay ng doktor ko sa probinsya. Masyado kasi akong sakitin. Ganun ba? Kasi kung may problema ka sa pagbubuntis mo, Stella, huwag kang mag-alala. May kakilala akong pinakamagaling na OBGYN sa bansa. Si Dr. Valdez. Gusto mo bang ipa-appointment kita bukas?
Para masiguro nating maayos ang lagay ng baby ni Marco, alok ni Isabela nang may matatamis na ngiti. Ang mukha ni Stella ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Huwag na po. May doktor na ako. Hindi ko kailangan ng iba. Bakit ka natatakot, Estela? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Isabela habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang anino ay bumabalot sa takot na babae. Dapat ay maging sigurado tayo. Dahil kapag nalaman ni Doña Carmen na may itinatago ka tungkol sa batang iyan, alam nating dalawa na hindi siya kasing bait ko. Lumabas ka na. Gusto ko nang magpahinga. Sigaw ni Stella habang itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng kumot. Lumabas si Isabela nang silid ng may panibagong lakas. Ang bawat lihim ay may kaukulang presyo at sisiguraduhin niyang sisingilin niya ang bawat sentimo nito. Ngunit sa paglabas niya, isang panibagong problema ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Doña Carmen na may hawak na isang sulat na galing sa korte. Ang mukha ng matanda ay punong-puno ng galit at kalituhan. Isabela, ano itong subpina na dumating para sa akin? Bakit ako idinedemanda ng kumpanya dahil sa unlawful disbursement of funds? Sigaw ng matanda habang iwinawagayway ang papel sa harap ni Isabela. Napatigil si Isabela. Hindi pa ito ang plano. Hindi pa dapat lalabas ang demanda laban kay Doña Carmen. Tumingin siya sa malayo at nakita si Marco na nakatayo sa dulo ng hallway. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari at panunisi. Iyan ba ang ginagawa mo sa likod namin, Isabela? Idinedemanda mo ang sarili mong biyenan para makuha ang kontrol sa pera? Sabi ni Marco ng may malakas na boses, sinisiguradong maririnig ng lahat ng katulong sa bahay. Naramdaman ni Isabela ang pag-ikot ng patibong sa kanyang paligid. Sino ang naglabas ng subpena na yon? Si Gabriel ba? O baka naman, ito ay isang plano ni Marco para palabasin siyang kontrabida sa mata ng lahat? Sa gitna ng sigawan at paninisi, isang misteryosong numero ang tumatawag sa cellphone ni Isabela. Ang mensaheng kasunod nito ay nagpahinto sa kanyang paghinga. Look at the trash bin in the library, Isabela. Someone is trying to frame you up for their own mess. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At ano ang totoong nangyayari sa loob ng mansyong puno ng kasinungalingan? Nanisip. Lumayas ka sa harap ko, Isabela. Hindi ko akalain na ang ahas na pinapakain ko sa loob ng bahay na ito ay tutuklawin ako sa likod. Ang boses ni Doña Carmen ay tila pagyanig ng lupa sa loob ng mansyon. Iwinawagayway ng matanda ang subwena sa harap ng mukha ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang bawat salita ay may kasamang talsik ng laway na tila laso na dumadapo sa balat ng manugang. Mama, makinig po kayo. Po, hindi ko alam ang tungkol sa papel na yan. Mahinahong sagot ni Isabela. Bagamat ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagkakarera sa kaba. Huwag ka nang magsinungaling. Singit ni Marco habang nakatayo sa likod ng kanyang ina. Isang mapanuyang ngiti ang nakaukit sa kanyang mga labi na siya lang at si Isabela ang nakakakita. Sino pa ba ang may access sa accounting ng kumpanya? Sino pa ba ang galit kay Mama dahil sa pagtanggap kay Stella? Ikaw lang, Isabela. Ginamit mo ang posisyon mo para ipahamak ang pamilya ko. Naramdaman ni Isabela ang bigat ng kawalang katarungan. Ang injustice engine ay nagsimulang umikot sa kanyang dibdib, nagpapaalab sa isang apoy na matagal na niyang kinikimkim. Tumingin siya kay Marco, ang lalaking binuo niya ang karera, ang lalaking pinagtakpan niya ang lahat ng pagkukulang. Ngayon ay siya pang nagbabaon sa kanya sa hukay. Kung iyan ang gusto ninyong paniwalaan, wala na akong magagawa. Sabi ni Isabela bago tumalikod. Hindi niya pinansin ang mga mura at sumbat ni Doña Carmen na umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Dumiretso siya sa library. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis ngunit tahimik. Naalala niya ang mensahe sa kanyang cellphone. Look at the trash bin in the library. Pagpasok niya, nakita niyang magulo ang silid.
Tila may nagmamadaling naghahanap ng kung ano. Lumapit siya sa maliit na basurahan sa ilalim ng mesa ni Marco. Doon, sa ilalim ng mga punit-punit na papel, nakita niya ang isang piraso ng carbon paper at ilang pahina ng dokumentong may praktis ng kanyang lagda. Nanlamig ang mga daliri ni Isabela habang hinahawakan ang mga papel. Pati ang pirma ko, pineke mo, Marco. Bulong niya sa sarili. Ang bawat linya, ang bawat kurba ng kanyang lagda ay pinag-aralan ng asawa para lamang palabasin na siya ang nag-utos ng ilegal na paglilipat ng pera sa personal na account ni Doña Carmen. Ito ang planong panggigipit ni Marco, ang ipakulong ang sariling asawa para malinis ang sarili niyang mga utang. Isang golden moment ang humaplos sa kanyang gunita habang nakatitig sa basurahan. Nakita niya ang isang maliit na sapatos ng sanggol na nakasuksok din sa ilalim ng mga papel. Isang lumang gamit na itinago niya sa library na ito 7 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang gabing iyon habang nagtatrabaho siya hanggang madaling araw para i-audit ang mga utang ni Marco. Bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Ang dugo ay umagos sa kanyang mga binti habang ang asawa niya ay tulog na tulog sa kabilang silid. Pagod daw sa pakikipag-meeting. Doon siya nakunan, sa sahig ng library na ito, mag-isa at walang katuwang. Ang alaala ng pait na yon ay naging laso na nagpatigas sa kanyang determinasyon. Hinding-hindi niyo na ako muling mapapabagsak, panata niya. Maingat niyang itinago ang mga ebidensya sa kanyang bulsa nang biglang bumukas ang pinto. Si Gabriel. Ang kanyang hitsura ay tila isang mandirigmang handang sumabak sa giyera para sa kanya. Isabela, kailangan nating umalis dito. Ngayon din. Bulong ni Gabriel habang mabilis na lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at proteksyon. Nalaman ko na ang subpena ay mabilisang nilabas dahil may nag-leak ng impormasyon sa labas. At si Marco, tumawag na siya ng pulis. Gusto kanyang makremate sa harap ng lahat bago mo pa maipakita ang mga ebidensyang hawak natin. Pero Gabriel, paano ang mansyon? Paano ang mga dokumentong kailangan nating mabawi? Tanong ni Isabela. Ang kaba ay muling bumabalot sa kanya. Hinawakan ni Gabriel ang magkabilang balikat ni Isabela. Sinalubong ang kanyang mga mata nang may matinding katapatan. Huwag kang mag-alala. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi na makakahabol sa'yo. Meron akong mga tao sa labas. I have the files, Isabela. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa akin. Just for tonight, let me be your shield. Naramdaman ni Isabela ang init ng mga kamay ni Gabriel, ang tanging bagay na totoo sa mundong puno ng pagkukunwari. Isang sandali ng healing ang namagitan sa kanila, isang tahimik na pag-unawa na sa gitna ng unos, hindi siya mag-isa. Ngunit bago sila makalabas ng library, narinig nila ang malakas na kalabog ng pinto ng mansyon sa ibaba. Ang tunog ng mga mabibigat na hakbang sa marmol na sahig ay tila mga martilyong pumapako sa katahimikan. Isabela Reyes, alam naming nandyan ka sa loob. Lumabas ka ng kusa o pilit ka naming kukunin. Ang boses ni Doña Carmen ay humahalo sa mga boses ng mga lalaking tila mga awtoridad. Marco, ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Isabela mula sa itaas ng hagdanan habang pababa silang dalawa ni Gabriel. Nakita niya si Marco sa ibaba, kasama ang 2 lalaking nakauniporme. Sa gilid ay nakatayo si Stella, nakahawak sa kanyang tiyan na tila ba natatakot para sa bata. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa wakas ay mawawala na ang hadlang sa kanyang ambisyon. Pasensya na, Isabela, pero para sa kaligtasan ng pamilya ko at ng kumpanya, kailangan mong harapin ang batas. You stole from us and you tried to frame my mother. Hindi ko na ito pwedeng palampasin, sabi ni Marco nang may peking pighati sa boses. Lalapit na sana ang mga pulis kay Isabela nang humarang si Gabriel sa harap nila.
Inilabas ni Gabriel ang kanyang bar card at isang folder. Hindi niyo siya pwedeng hawakan. Ang mga dokumentong hawak niyo ay huwad at meron kaming ebidensya na ang kliyente ko ay biktima ng falsification of documents at frame-up. Nagkaroon ng tensyon sa gitna ng sala. Si Doña Carmen ay nagsimulang magsisigaw tungkol sa utang na loob, habang si Stella ay biglang napaupo sa sofa, tila nahihilo. Ang tiyan ko! Marco, ang sakit! Tili ni Stella. Isang pamilyar na eksena para makuha ang atensyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natinag si Isabela. Lumakad siya papalapit kay Stella. Bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan. Yumuko siya at bumulong sa tenga ng babae, sapat lang para marinig nito. Ang acting mo, Stella, ay kasing peke ng batang sinasabi mong nasa loob ng tiyan mo. Gusto mo bang dito mismo sa harap ng mga pulis ay ipakita ko ang botelya ng gamot na itinago mo? Ang mukha ni Stella ay agad na namutla. Ang kanyang sakit ng tiyan ay biglang naglaho at napalitan ng ganap na takot. Tumingin si Stella kay Marco, ngunit ang asawa ni Isabela ay abala sa pakikipagtalo kay Gabriel. Hindi alam na ang kanyang huling alas ay unti-unti nang nadudurog. Ano ang pipiliin mo, Stella? Ang manahimik at hayaan kaming lumabas ni Gabriel o ang sabihin ko sa lahat na ang tagapagmana ng mga Reyes ay isang malaking kasinungalingan? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang scalpel. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang narinig mula sa labas. Pero hindi ito para kay Stella. Isang katulong ang mabilis na tumakbo papasok. Hingal na hingal. Doña Carmen, si Marco, ang kumpanya. May mga tauhan ng bangko sa labas. Inisiseize na po ang lahat ng sasakyan at mga gamit dahil sa mga utang na hindi nabayaran. Ang lahat ay napatigil. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa mansyon. Si Marco ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Anong utang? Nauutal na tanong ni Doña Carmen. Tumingin si Isabela kay Marco. Isang mapait na tagumpay ang sumilay sa kanyang mga mata. Iyan ang hindi mo sinasabi sa nanay mo, di ba Marco? Na ang loan na kinuha mo gamit ang pangalan ni Stella ay hindi sapat para bayaran ang mga sugal mo sa kasino. Sino ang tunay na traidor sa loob ng tahanang ito? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Carmen kapag nalaman niyang ang kanyang pinakamamahal na anak ang mismong uubos sa kanyang kayamanan? Ito ba ang halaga ng 12 taon ko, Mama? Isang pirasong ginto na mas mahalaga pa sa aking dangal sa paningin niyo? Ang tanong na ito ay binitiwan ni Isabela sa loob ng kanyang isipan habang nakatanaw mula sa itaas ng hagdanan. Sa ibaba, ang mansyon na dati ay simbolo ng kapangyarihan ng mga Reyes ay mistulang isang palengke sa gulo. Ang mga tauhan ng bangko na may dalang mga formal na dokumento ay dahan-dahang itinatala ang bawat mamahaling gamit. Ang bawat pagdikit ng pulang stickers sa mga muebles ay tila mga sariwang sugat sa pagkatao ni Doña Carmen. Hindi niyo pwedeng kunin ang piano na yan. Regalo yan ng asawa ko. Sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng histerya. Ngunit ang mga lalaki ay tila mga bingi, patuloy sa kanilang tungkulin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Isabela si Marco na nakasandal sa pader. Ang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang lalaking akala mo ay hari kung mag-utos. Ngayon ay mukhang isang basang sisiw na naulila ng kanyang kapalaran. Nilapitan siya ni Stella. Pilit na humahawak sa kanyang braso, ngunit tinabig siya ni Marco ng marahas. Umalis ka rito, Stella. Kung hindi dahil sa mga luho mo, hindi sana ako nagkabaon sa utang. Bulyaw ni Marco. Ang pag-ibig na akala nila ay matatag ay mabilis na nag-aapoy sa gitna ng krisis. Habang ang lahat ay abala sa ibaba, napansin ni Isabela si Doña Carmen na patagong umakyat sa itaas. Ang matanda ay tila isang magnanakaw na umiiwas sa tingin ng mga awtoridad.
Dahan-dahan itong pumasok sa maliit na guest room, ang silid, kung saan pansamantalang natutulog si Isabela. Mula sa siwang ng pinto, pinanood ni Isabela ang kanyang biyenan. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Doña Carmen habang hinahalughog ang mga gamit ni Isabela. Binuksan ng matanda ang maliit na cabinet sa ilalim ng kama at doon ay nakita ang isang kulay pilus na kahon. Ang kahon ng mga alahas na pamana pa ng lola ni Isabela, mga antigong ginto at diamante na hindi kailanman naging bahagi ng kayamanan ng mga Reyes. Heto na. Heto na ang magliligtas sa atin, bulong ni Doña Carmen sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman at desperasyon. Mabilis niyang isinilid ang mga alahas sa kanyang bulsa, kasama ang isang makapal na bundle ng pera na sadyang iniwan ni Isabela sa ibabaw ng lamesa. Isang golden moment ang dumaan sa puso ni Isabela habang pinapanood ang tagpong iyon. Hindi siya nakaramdam ng galit. Ang naramdaman niya ay isang malalim na awa. Awa para sa isang ina na handang maging magnanakaw para lamang mapanatili ang isang kasinungalingan. Hinawakan ni Isabela ang kanyang lumang singsing sa kasal, ang huling alaala ng isang pangakong matagal nang napako. At dahan-dahan itong hinubad. Inilapag niya ito sa sahig, isang tahimik na pagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Nang lumabas si Doña Carmen sa silid, nagulat ito nang makita si Isabela na nakatayo sa dilim ng hallway. Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ng matanda. Habang pilit na tinatakpan ang kanyang nakaumbok na bulsa, hinahanap niyo po ba ang pambayad sa interes ng utang ni Marco, Mama? Mahinahong tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang malumanay na musika na may dalang talim. Wala kang pakialam. Ang perang ito ay kailangan ng pamilya. At tutal ay dito ka naman nakatira. Dapat lang na mag-ambag ka. Sigaw ni Doña Carmen, sinusubukang gamitin ang kanyang lumang otoridad para pagtakpan ang kanyang ginawa. Huwag kang magkakamaling magsumbong, Isabela. Tandaan mo, wala kang ebidensya. Ngumiti si Isabela, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Hindi ko na po kailangang magsumbong, Mama, dahil ang mga alahas na kinuha niyo ay dokumentado ni Gabriel bilang personal inheritance. At ang bundle ng pera na yan, bawat piraso niyan ay may marka ng special ink na tanging sa ilalim ng UV light lamang makikita. Biglang nawalan ng kulay ang mukha ni Doña Carmen. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelo. Halos hindi siya makatayo ng maayos. Anong ibig mong sabihin? Eksaktong umakyat ang dalawang pulis kasama si Gabriel. Doña Carmen Reyes, mayroon kaming ulat ng qualified theft at grave abuse of confidence. Kailangan po naming suriin ang inyong mga dalang kagamitan. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Sigaw ng matanda habang pilit na tumatakbo pababa, ngunit hinarang siya ni Marco na kanina pa pala nakikinig. Mama, ibalik mo ang kinuha mo, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at kahihiyan. Huwag mo na kaming dagdagan ng problema. Tapos na tayo, Ma. Wala na tayong itatago pa. Nang ilabas ng mga pulis ang mga alahas mula sa bulsa ni Doña Carmen sa harap ng mga tauhan ng bangko at ilang mga kapitbahay na nakikiusyoso sa labas, ang huling bakas ng hiya o dangal ng pamilya Reyes ay tuluyang naglaho. Ang matandang reyna ay nakitang nakaposas, hindi dahil sa utang ng anak, kundi dahil sa sarili niyang kasakiman. Habang dinadala si Doña Carmen palabas, lumingon ito kay Isabela nang may matinding puot. Isang sumpa ka sa buhay namin, Isabela. Sana ay hindi ka na lang namin nakilala. Tumingin si Isabela sa kanyang biyenan sa huling pagkakataon. Ako po ang naging biyaya niyo, Mama. Pero pinili niyo ang laso ng inyong sariling puso. Naiwan si Isabela sa gitna ng walang lamang hallway. Naririnig niya ang mga yabag ng mga tao sa ibaba.
Ang tunog ng mga gamit na kinakaladkad palabas at ang hikbi ni Stella na ngayon ay wala ng matakbuhan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Isabela ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Si Gabriel. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan nitong ipinatong ang kanyang jacket sa mga balikat ni Isabela na nanginginig sa lamig ng gabi. Tapos na ang unang yugto, Isabela. Bulong ni Gabriel. Malaya ka na sa anino nila. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana, kung saan ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mga punong nara. Malaya na nga ba ako, Gabriel? O ito pa lamang ang simula ng paghahanap ko sa totoong ako? Ngunit bago pa makasagot si Gabriel, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig mula sa gate. Isang itim na sasakyan ang huminto at lumabas ang isang lalaking hindi nila inaasahan. Isang lalaking may dalang isang itim na envelope na may selyo ng Special Investigation Bureau. Sino siya, Gabriel? Tanong ni Isabela. Ang kanyang kaba ay muling bumalik. Iyan ang abogado ni Stella. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging seryoso. At mukhang mayroon siyang pasasabugin na mas matindi pa sa nalaman natin ngayon. Anong lihim ang dala ng bagong dating na ito? At bakit biglang nagbago ang mukha ni Stella mula sa takot patungo sa isang mapait na ngiti? Ang bawat hakbang ni Isabela palabas ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ramdam niya ang bigat ng bawat segundong lumilipas, ang bawat titig ng mga tauhan ng bangko na tila hinuhusgahan ang kanyang pagkatao sa gitna ng guho ng pamilya Reyes. Sa kabilang banda, nakita niya ang abogado ni Stella na si Attorney Borja na seryosong nakikipag-usap kay Marco. Ang nangiting tagumpay sa mga labi ni Stella ay tila isang laso na muling nagpakulo sa dugo ni Isabela. Isabela, halika na! Huwag mo na silang tignan. Ang mahinahong boses ni Gabriel ang bumasag sa kanyang pagkakatulala. Naramdaman ni Isabela ang marahang pagdaiti ng palad ni Gabriel sa kanyang likuran. Isang haplos na nagbibigay ng init sa gitna ng nanlalamig niyang sistema. Hindi umimik si Isabela. Hinayaan niyang itaboy siya ni Gabriel patungo sa sasakyan nito. Ang pag-andar ng makina at ang dahan-dahang paglayo nila sa gate ng mansyon ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa. Ngunit ang ingay ng kanyang isipan ay hindi pa rin tumitigil. 12 taon. 12 taon siyang nagsilbi sa bahay na yon. Tiniis ang bawat talim ng salita ni Doña Carmen at ibinuhos ang lahat ng talino para sa negosyo ni Marco. Ngayon, ang lahat ay tila isang malaking biro. Saan tayo pupunta, Gabriel? Tanong niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga patak ng ulan na muling gumuguhit sa salamin ng sasakyan. Sa isang lugar kung saan walang mga Reyes, walang mga utang, at walang mga kasinungalingan. Sagot ni Gabriel. Huminto sila sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng kalsada, malayo sa ingay ng syudad. Ang amoy ng sariwang giling na kape at ang banayad na tugtog ng piano sa loob ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Isabela. Naupo sila sa isang sulok, malayo sa ibang tao. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang ilapag ng waiter ang 2 tasa ng mainit na kape. Hindi agad nagsalita si Gabriel. Hinayaan niya lang na damhin ni Isabela ang init ng tasa sa kanyang mga palad. Napansin ni Gabriel ang bahagyang panginginig ng mga daliri ng babae. Nang walang sabi-sabi, iniabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahang binalot ang kamay ni Isabela. Isabela, nakikita ko ang laban sa mga mata mo, pero nakikita ko rin ang pagod. Hayaan mo munang mapagod ang puso mo ngayon. Hindi mo kailangang maging matapang sa harap ko, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan, isang uri ng tingin na hindi kailanman ibinigay ni Marcos sa kanya. Napayuko si Isabela. Ang unang patak ng luha ay bumagsak sa ibabaw ng kanyang kape, lumikha ng maliliit na alon sa itim na likido. Sumunod ang isa pa hanggang sa hindi na niya mapigilan ang paghikbi.
Hindi ito ang hikbi ng galit, kundi ang hikbi ng isang taong sa wakas ay naramdamang ligtas na ilabas ang lahat ng sakit. Sabi nila, ang pag-ibig ay mapagtiis. Pero bakit parang ako lang ang nagtiis, Gabriel? Bakit parang ako lang ang lumaban para sa amin? Ang boses ni Isabela ay punong-puno ng pait. Dahil ang pinili mong mahalin ay isang taong hindi alam ang halaga ng isang hiyas hanggat hindi ito nawawala sa kanya. Sagot ni Gabriel habang hinahaplos ang likod ng kamay ni Isabela gamit ang kanyang hinlalaki. Pero tapos na ang panahon ng pagtitiis mo, Isabela. Ngayon, panahon na para sa pagbawi. Ininom ni Isabela ang kanyang kape. Ang pait nito ay tila sumasalamin sa kanyang buhay, ngunit ang init ay nagbibigay ng lakas. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, dahan-dahang naglaho ang panginginig ng kanyang katawan. Ang healing na dulot ng presensya ni Gabriel ay higit pa sa anumang legal na payo. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag ng tumunog ang telepono ni Gabriel. Ang kanyang muka ay biglang naging seryoso. Ano? Sigurado ka ba sa impormasyong yan? Tanong ni Gabriel sa kausap sa kabilang linya. Nang ibaba niya ang telepono, tumingin siya kay Isabela nang may halong kaba at pag-aalinlangan. Isabela, ang itim na envelope na dala ng abogado ni Stella, may kinalaman yon sa nakaraan mo. Hindi lang basta claim sa kumpanya ang laman niyon. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Isabela. Muling bumabalik ang kaba sa kanyang dibdib. Stella is not just a mistress, Isabela. She is the younger sister of the woman your father supposedly cheated with years ago. Ang pamilya niya ang dahilan kung bakit nasira ang pangalan ng tatay mo bago siya mamatay. Stella came into your life not just for Marco's money, but for a personal vendetta against you and your lineage. Naniga si Isabela sa kanyang kinaupuan. Ang tadhana ay tila isang malupit na manunulat na pinaglalaruan ng kanyang buhay. Ang babaeng itinuring niyang kaibigan at kapatid ay ang mismong taong matagal nang nagpaplano ng kanyang pagbagsak mula pa noong una. At mayroon pa, dagdag ni Gabriel, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Ang batang sinasabi ni Stella na dinadala niya, ang itim na envelope ay naglalaman ng mga dokumentong nagsasabing hindi si Marco ang ama. Pero ang mas matindi, ang dokumento ay nagsasaad na ang batang iyon ay gagamitin nila para bawiin ang mismong lupaing iniwan ng tatay mo sa'yo sa probinsya sa pamamagitan ng isang palsipikadong kasunduan na pinirmahan ni Marco nang hindi niya alam. Naramdaman ni Isabela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa isang taksil na asawa at isang matandang biyanan. Ito ay tungkol sa dangal ng kanyang ama at sa lupang tanging alaala niya sa kanyang tunay na pamilya. Kailangang nating bumalik, Gabriel, sabi ni Isabela, tumatayo ng may bagong uri ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi na nangingilid sa luha, kundi nagniningning na sa galit na may kasamang talino. Nang makabalik sila sa mansyon, madilim na ang paligid. Ang mga gamit ay wala na. Ang bahay ay tila isang malaking kabaong na walang laman. Sa gitna ng sala, nakita nila si Marco na nakaluhod, umiiyak habang binabasa ang mga dokumento mula sa itim na envelope. Si Stella ay wala na roon. Isabela, patawarin mo ako. Hikbi ni Marco nang makita ang asawa. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang lahat ng sa atin para sa paghihiganti niya sa iyo. Wala na ang lahat, Isabela. Wala na pati ang lupain niyo sa probinsya. Lalapit sana si Marco para hawakan ang paa ni Isabela. Ngunit bago pa siya makadampi, humarang si Gabriel. Ang malamig na tingin ni Gabriel ay sapat na para mapaatras ang lalaking dating hari ng tahanang iyon. Tumingin si Isabela kay Marco nang may halong awa at pandidiri. Hindi ang paghingi mo ng tawad ang kailangan ko, Marco. Dahil ang sugat na ginawa mo ay hindi na kayang hilumin ng mga salita. Kinuha ni Isabela ang itim na envelope mula sa sahig. Binuksan niya ito at binasa ang huling pahina. Ang kanyang paghinga ay napatigil. Doon,
Sa huling bahagi ng dokumento ay may isang sulat kamay na nota na sadyang iniwan para sa kanya. Hindi pa tayo tapos, Isabela. Ang pagkuha ko sa asawa mo ay simula pa lang. Ang susunod na kukunin ko ay ang tanging bagay na itinatago mo sa ilalim ng iyong puso. Anong lihim pa ang itinatago ni Isabela na alam ni Stella? At sino ang misteryosong tao na kasabwat ni Stella sa likod ng lahat ng ito? Hindi mo alam kung gaano kasakit ang mawalan ng lahat, Isabela. Pero mas masakit ang makita kang nakatayo pa rin habang ako ay matagal nang dumanas ng impyerno dahil sa pamilya mo. Ang mga salitang ito mula sa sulat ni Stella ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa isipan ni Isabela. Habang nakatayo siya sa gitna ng malawak at bakanteng sala ng mansyon, naramdaman niya ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na tila hinihila sa magkakaibang direksyon. Ang bahay na ito, na dating puno ng pangarap, ay isa na lamang malaking kabaong nagawa sa semento at salamin. Isabela, kailangan nating kumilos. Hindi basta-basta ang banta ni Stella. Ang boses ni Gabriel ay puno ng awtoridad, ngunit may kasamang malambot na himig ng pag-aalala. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang kinuha ang sulat mula sa nanginginig na kamay ni Isabela. Ang lupaing iniwan ni Papa, iyon na lang ang natitira sa akin, Gabriel. Bulong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa sahig, kung saan makikita ang mga bakas ng mga gamit na kinaladkad palabas. Doon ako lumaki. Doon itinanim ni Papa ang bawat pangarap niya para sa akin bago siya nilapastangan ng pamilya ni Stella. Kapag nakuha nila iyon, parang pinatay na rin nila ang alaala ng tatay ko. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang inayos ni Gabriel ang nagulong buhok ni Isabela sa kanyang mukha. Samu, ang haplos ng lalaki ay tila isang pangako ng katapatan na hindi kailanman nagmula kay Marco. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon. Handa ang lahat ng tauhan ko. Pupunta tayo sa probinsya. Ngayon din. Bago sila makalabas, isang mahina at basag na boses ang narinig nila mula sa madilim na sulok ng library. Si Marco. Nakaupo pa rin ito sa sahig. Ang kanyang mga mata ay namumula sa labis na pag-iyak at puyat. Ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot na, tila sumasalamin sa kanyang nagulong buhay. Isabela, please, don't leave me like this. Hikbi ni Marco habang pilit na gumagapang patungo sa kinaroroonan ng asawa. I was a fool. Naniwala ako sa mga matatamis na salita ni Stella. Akala ko ay mahal niya ako, pero ginamit lang pala niya ang galit ko sa'yo para makuha ang lahat. I'm sorry, Isabela. Patawarin mo ako. Napatigil si Isabela. Tumingin siya sa lalaking minahal niya ng 12 taon. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malalim na awa na may kasamang pandidiri. Ang daling humingi ng tawad kapag wala ka nang makukuha, Marco. Pero noong nasa itaas ka, nung akala mo ay ikaw ang hari, nasaan ang tawad na yan? Noong pinagtatrabahuhan ko ang bawat sentimong winaldas mo sa kasino at kay Stella, naisip mo ba ang sakit na nararamdaman ko? Magbabago ako, Isabela. Susubukan nating muli. Sigaw ni Marco habang hinahawakan ang laylayan ng damit ni Isabela. Humarang si Gabriel. Ang kanyang katawan ay tila isang matibay na pader sa pagitan ni Isabela at ng lalaking sumira sa kanya. Huwag mo na siyang hahawakan, Marco. Tapos na ang pagkakataon mo. Ang luhang iyan ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mong pagbagsak. Huwag kang magpanggap na biktima rito. Hinarap ni Isabela si Marco sa huling pagkakataon. Ang huling bagay na kukunin ko sa iyo, Marco, ay ang karapatan mong makita akong nasasaktan. Mula sa sandaling ito, ikaw ay isa na lamang estranghero na may utang sa akin, hindi ng pera, kundi ng bawat taon ng buhay ko na sinayang mo.
Mabilis na lumabas si Isabela at Gabriel mula sa mansyon. Ang tunog ng pagsasara ng malaking gate ay tila isang formal na pagtatapos sa isang mahabang bangungot. Sumakay sila sa sasakyan at mabilis na tinahakang daan patungo sa probinsya ng Batangas, kung saan matatatagpuan ang Hacienda de Isabela. Habang bumibiyahe sa ilalim ng madilim na langit, hindi mapakali si Isabela. May isang bagay na mas malalim na bumabagabag sa kanya. Ang huling sinabi ni Stella sa sulat, ang tungkol sa bagay na itinatago niya sa ilalim ng puso. Gabriel, may kailangan akong aminin sa'yo. Panimula ni Isabela, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang sa loob ng tumatakbong sasakyan. Ano yun, Isabela? Alam mong makikinig ako. Sagot ni Gabriel nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. 7 taon na ang nakalilipas bago ako nakunan. Hindi lang basta pagod ang dahilan. May natuklasan akong dokumento tungkol sa tatay ko. Isang dokumentong nagpapatunay na ang pamilya ni Stella ang pumatay sa kanya sa pamamagitan ng pagsabotahe sa kanyang sasakyan. Pero itinago ko yon. Itinago ko dahil tinakot ako ni Doña Carmen na kung magsasalita ako, sisirain nila ang pangalan ni Papa sa publiko. Doon nagsimula ang lahat ng pagtitiis ko. Doon ko isinuko ang dangal ko para lang protektahan ang alaala ng tatay ko. Napatigigil si Gabriel. Dahan-dahang inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Tumingin siya kay Isabela nang may matinding gulat at lungkot. Kaya pala kahit anong pang-aabuso ang gawin nila, nanatili ka. Dahil hawak nila ang leeg mo gamit ang alaala ng tatay mo. At iyon ang huling alas ni Stella, Gabriel. Hawak niya ang orihinal na kopya ng dokumentong yon at balak niyang baligtarin ang kwento. Gusto niyang palabasin na si Papa ang pumatay sa tatay niya at ako ang nagtakip ng krimen. Kapag ginawa niya iyon, mabubulok ako sa kulungan at mawawala ang lahat ng pinaglaban natin. Naramdaman ni Isabela ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na maikubli. Isang internal crumbling ang nagaganap sa kanyang loob. Ang bawat sakripisyo niya ay tila naging isang malaking bitag na siya rin ang gumawa. Hindi tayo papayag na mangyari iyon, madiing sabi ni Gabriel habang hinahawakan ang parehong kamay ni Isabela. Mayroon akong kakilala sa SIB. Hahanapin natin ang ebidensya bago pa niya iyon magamit. Pero kailangan nating maunahan siya sa hacienda. Nang makarating sila sa Hacienda de Isabela, sinalubong sila ng isang nakakakilabot na tanawin. Ang lumang bahay na bato, ang tanging pamana ng kanyang ama, ay napapalibutan ng mga itim na sasakyan. Sa gitna ng hardin, nakatayo si Stella, suot ang isang pulang dress na tila isang hamon sa kapayapaan ng lugar. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang galon ng gasolina at isang sulo ng apoy. Ang tagal niyo naman, Ate Isabela, sigaw ni Stella. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Handa ka na bang makita ang huling alaala ng pamilya mo na maging abo? O mas gusto mong panoorin ang sarili mong dangal na mabulok sa loob ng rehas? Itinapat ni Stella ang sulo sa mga tuyong dahon sa paanan ng bahay. Ang liwanag ng apoy ay tumatama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang baliw na ngiti ng tagumpay. Isabela, look at me, sigaw ni Stella. Sa isang kumpas lang ng kamay ko, tapos na ang lahat. Choice mo. Ang bahay na ito o ang kalayaan mo? Anong pipiliin ni Isabela? Ang isakripisyo ang huling alaala ng kanyang ama para sa kanyang sariling kalayaan o ang hayaan ng kanyang sarili na mabulok sa kulungan para lang mailigtas ang hacienda? At ano ang gagawin ni Gabriel para pigilan ang nag-aapoy na galit ni Stella? Bitawan mo ang sulo na yan, Stella. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit na hindi naman sayo. Ang sigaw ni Isabela ay pumailan lang sa gitna ng malamig na hangin sa hacienda. Ang amoy ng gasolina ay tila isang nakalalasong hamog na bumabalot sa bawat sulok ng hardin. Ang liwanag mula sa apoy na hawak ni Stella ay lumilikha ng mga mahahabang anino
Sa dingding ng lumang bahay na bato, mga aninong tila sumasayaw sa gitna ng isang trahedya. Hindi sa akin. Isabela, baka nakakalimutan mo. Ang tatay mo ang dahilan kung bakit kami naghirap. Ang tatay mo ang pumatay sa kinabukasan namin. Ang boses ni Stella ay matinis, puno ng pait na matagal nang nabulok sa loob ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang galit na nagpapatakbo sa kanyang buong sistema. Huwag mong gamitin ang kasinungalingang itinanim sa'yo, Stella. Mahinahong sabi ni Isabela, habang dahan-dahang humahakbang papalapit. Alam ko ang totoo. At alam mo rin sa loob mo na ang dokumentong hawak mo ay isang laro lamang ni Doña Carmen para pag-awayin tayo. Ginagamit ka lang nila. Stella, tulad ng paggamit nila sa akin sa loob ng 12 taon. Sinungaling, tili ni Stella habang mas inilalapit ang apoy sa mga tuyong dahon. Ang init nito ay dahan-dahang tumatama sa balat ni Isabela. Isang paalala na sa isang kumpas lang ng kamay, ang lahat ay magiging abo. Isang golden moment ang namagitan sa gitna ng tensyon. Napatingin si Isabela sa bintana ng silid sa itaas, ang dating silid ng kanyang ama. Naalala niya ang boses nito habang kinakantahan siya ng dula noon. Ang pangako nitong ang hasyenda na ito ay laging magiging isang kanlungan para sa mga pusong sawi. Ang bahay na ito ay hindi lamang gawa sa kahoy at bato. Ito ay gawa sa bawat patak ng pawis at pangarap ng kanyang mga maninuno. Gabriel, tumawag ka na ba ng mga bumbero? Bulong ni Isabela nang hindi inaalis ang tingin kay Stella. Paparating na sila, Isabela, pero baka hindi sila umabot kung hindi tayo kikilos, sagot ni Gabriel. Ang kanyang katawan ay tila isang handang bukal na sasabog anumang oras para protektahan ang babaeng mahal niya. Ngunit bago pa man makakilos si Gabriel, isang sasakyan ang mabilis na huminto sa harap ng gate. Ang tunog ng pagpreno nito ay tila isang hiyaw sa katahimikan. Lumabas si Marco, hingal na hingal. Ang mukha ay puno ng pighati at takot. Ang kanyang suot ay madumi. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa labis na pag-iyak. Stella, itigil mo yan, sigaw ni Marco habang tumatakbo patungo sa kanila. Huwag mong gawin ito. Isipin mo ang bata. Isipin mo ang anak natin. Isang mapait at baliw na tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella nang makita si Marco. Anak? Marco, hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin sa kwentong barbero na ito? Tingnan mo ako. Tingnan mo ang tiyan ko. Mabilis na tinanggal ni Stella ang isang makapal na pad sa loob ng kanyang damit. Inihagis ito sa putikan sa paanan ni Marco. Ang lahat ay napatulala. Ang tagapagmana ng pamilya Reyes ay isa lamang piraso ng tela at foam. Wala akong anak, Marco. Ginamit ko lang ang katangahan mo para makapasok sa bahay na ito. Ginamit ko ang libog mo para sirain ang babaeng kinamumuhian ko. Sigaw ni Stella habang ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mukha. Si Marco ay napaluhod sa putikan. Ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang huling pag-asa na pinanghahawakan niya ay napatunayang isang malaking kasinungalingan. Paano mo nagawa ito sa amin? Dahil ang pamilya niyo ang pumatay sa nanay ko. Ang boses ni Stella ay halos paus na. Noong itinaboy niyo kami ni Ate Belen sa lansangan dahil hindi na makabayad ng utang ang tatay ko sa tatay ni Isabela. Doon namatay ang nanay ko sa gutom. Hustisya lang ang gusto ko, Isabela. Gusto kong mawala rin sa inyo ang lahat ng mahal niyo. Stella, makinig ka. Lumapit si Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pakikiramay. Ang utang ng tatay mo ay matagal nang pinatawad ni Papa. Pero si Doña Carmen, siya ang nag-utos na itaboy kayo nang hindi alam ni Papa. Siya ang may kasalanan sa lahat. Stella, hindi ang bahay na ito, hindi ang tatay ko, at lalong hindi ako. Napatigil si Stella, ang sulo sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumababa. Ang katotohanan ito
ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa apoy ng kanyang galit. Anong sabi mo? Mayroon akong sulat mula kay Papa bago siya mamatay. Patuloy ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Sinasabi niya roon na gusto niyang ibalik ang bahagi ng lupang ito sa pamilya niyo bilang tulong. Pero itinago yun ni Doña Carmen. Stella, pareho tayong biktima ng kasamaan ng pamilya Reyes. Bumagsak ang sulo mula sa kamay ni Stella patungo sa basang lupa. Ang apoy ay agad na namatay. Iniwan sila sa gitna ng dilim at mausok na hangin. Napalugmok si Stella sa lupa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa labis na paghikbi. Ang lahat ng galit na naging pundasyon ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho. Iniwan siyang walang laman at ligaw. Lalapit sana si Isabela para yakapin si Stella, ngunit biglang narinig ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis sa labas. Pero hindi sila para kay Stella. Isang pangkat ng mga tauhan mula sa Anti-Money Laundering Council, AMLC, ang pumasok sa hacienda. Kasunod si Doña Carmen na nakaposas at iyak ng iyak. Attorney Gabriel Isabela Reyes, ang opisyal na namumuno, ay lumapit. Mayroon kaming ebidensya na si Doña Carmen at si Marco Reyes ay sangkot sa isang malaking investment scam na ginamit ang mga ari-arian ng Hacienda de Isabela bilang collateral sa paraang illegal. We have to take them in for questioning. Napatingin si Isabela kay Marco na nananatiling nakaluhod sa putikan. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo, ay dadalhin na ngayon sa rehas na siya rin ang gumawa. Ang ironclad cause-effect chain ay natapos na. Ang bawat kasinungalingan ay may kaukulang kabayaran. Isabela, tulungan mo ako. Please, hikbi ni Marco habang hinihila siya ng mga pulis. Hindi sumagot si Isabela. Tinalikuran niya ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, at ang lahat ng pait ng nakaraan. Tumingin siya sa hacienda, sa lumang bahay na bato na nananatiling nakatayo sa kabila ng unos. Gabriel, tawag ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Nandito ako, Isabela, sagot ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang kamay. Gusto ko nang pumasok sa loob. Gusto ko nang matulog sa silid ni Papa. At bukas ay sisimulan nating ayusin ang lahat. Nang magsimulang maglakad ang dalawa patungo sa hagdanan ng hacienda, isang puting envelope ang nahulog mula sa bulsa ni Doña Carmen habang isinasakay ito sa sasakyan ng pulis. Isang envelope na may pangalan ni Isabela. Anong huling revelasyon ang nakatago sa loob ng envelope na yon? At bakit biglang tumigil si Gabriel nang makita ang selyo ng ospital sa likod nito? Ang katahimikan sa Hacienda de Isabela ay tila isang malalim na buntong hininga matapos ang isang mahabang sigwa. Habang hinihila ng mga awtoridad si Marco at Doña Carmen patungo sa naghihintay na mga sasakyan, ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga posas at ang mahinang iyak ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ang bawat hakbang ni Marco sa damuhan ay tila pagbaon ng kanyang sariling dangal sa lupang dati ay inaapakan niya ng may labis na kapalaluan. Bago pa man tuluyang maisara ang pinto ng sasakyan ng pulis, mabilis na pinulot ni Gabriel ang puting sobre na nahulog mula sa bulsa ni Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang selyo ng ospital sa likod nito. Bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng revelasyong hawak niya ngayon. Isabela, sandali! Tawag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan at matinding awa. Lumingon si Isabela. Ang kanyang muka ay bakas pa rin ng pagod, ngunit may bahid na ng kapayapaan. Ano yon, Gabriel? May problema ba? Dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang sobre. Ito ang dahilan kung bakit kanila nagawang kontrolin sa loob ng maraming taon. Ito ang huling kasinungalingan ni Doña Carmen.
Binuksan ni Isabela ang sobre sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang dokumento ay isang medical report. 7 taon na ang nakalilipas. Ang taon kung kailan nawala ang kanyang unang anak. Habang binabasa ang bawat linya, ang kanyang paghinga ay unti-unting bumibigat. Ayon sa ulat, hindi aksidente ang kanyang pagkakunan. May mga bakas ng gamot sa kanyang katawan noon na hindi dapat naroon. Isang uri ng pampalaglag na hinalo sa kanyang iniinom na vitamins na galing mismo kay Doña Carmen. At ang mas masakit, ang ulat ay nagsasaad na si Isabela ay hindi kailanman naging baog. Ang lahat ng pagsusuring nagsabing hindi na siya magkakaanak ay pawang mga peking dokumento na binayaran ni Doña Carmen para mawalan siya ng tiwala sa sarili. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa puso ni Isabela, isang heart-piercing hook na tila muling pumatay sa kanya. Ang lahat ng pangungutya, ang bawat sampal ng salitang baog, at ang lahat ng pagtitiis niya sa loob ng 12 taon ay nakabase sa isang malupit at madugong kasinungalingan. Pinatay nila ang anak ko, bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng puot. Pinatay nila ang anak ko dahil lang ayaw nilang magkaroon ng apo na galing sa isang gaya ko. Napatingin si Isabela kay Doña Carmen na nasa loob na ng sasakyan. Ang matanda ay hindi makatingin ng diretso. Ang mukha nito ay nakatago sa dilim. Sa tabi nito, si Marco ay nakatulala. Tila ngayon lang din napagtanto ang tindi ng kasamaang ginawa ng kanyang ina para lamang mapanatili ang kontrol sa pamilya. Marco, alam mo ba ito? Sigaw ni Isabela. Ang kanyang tinig ay tila kidlat na nagpatahimik sa paligid. Hindi, Isabela. Sumpaman wala akong alam. Hikbi ni Marco, pero ang kanyang pagtanggi ay wala ng silbi. Ang kanyang pananahimik at kawalan ng pakialam noon ang nagbigay daan sa krimeng ito. Humarap si Isabela kay Gabriel at doon ay tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Ang internal crumbling ay naging isang ganap na pagpapakawala ng lahat ng sakit. Niyakap siya ni Gabriel ng mahigpit. Ang kanyang dibdib ay nagsilbing kanlungan sa gitna ng unos. Ang init ng yakap ni Gabriel ay tila isang lunas na dahan-dahang tumutunaw sa yelong bumabalot sa puso ni Isabela. Hustisya, Isabela. Makukuha mo ang hustisya, bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang buhok ng babae. Hindi lang pera ang babayaran nila, kundi ang bawat luhang ibinuhos mo. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang iangat ni Gabriel ang mukha ni Isabela. Sa ilalim ng mga bituin, ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng may malalim na pangunawa. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang bawat pintig ng kanilang puso ay sapat na para ipahayag ang isang bagong uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nakabatay sa pangangailangan, kundi sa paggalang at paghilom. Healing. Dahan-dahang umalis ang mga sasakyan ng pulis. Iniwan ang hasyenda sa katahimikan ng gabi. Si Stella ay nanatiling nakaluhod sa damuhan, mag-isa at walang katuwang. Nilapitan siya ni Isabela. Umalis ka na, Stella. Mahinahong sabi ni Isabela. Hindi kita idedemanda sa tangkang pagsunog, pero huwag na huwag mo nang papasukan ang buhay ko. Pareho tayong biktima rito, pero pinili mong maging halimaw. Magmula ngayon, ikaw na ang magdadala ng bigat ng iyong sariling budhi. Tumayo si Stella, ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palayo sa hasyenda. Tila isang aninong naglaho sa dilim ng gabi. Pumasok sina Isabela at Gabriel sa loob ng lumang bahay na bato. Ang bawat baitang ng hagdanan ay tila nagkukwento ng kasaysayan ng kanyang pamilya. Dinala siya ni Gabriel sa veranda, kung saan matatanaw ang malawak na lupain ng hasyenda. Dito ka magsisimula, Isabela, sabi ni Gabriel habang iniaabot ang isang baso ng mainit na tsa. Ang lupang ito ay saksi sa iyong pagbagsak at ito rin ang magiging saksi sa iyong muling pagbangon. Uminom si Isabela ng tsaa. Ang init nito ay dahan-dahang nagpapakalma sa kanyang nanginginig na katawan.
Salamat, Gabriel. Sa lahat. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Lagi akong nandito, Isabela. Noon pa man, hinihintay ko lang ang sandaling ito. Ang sandaling malaya ka na. Sagot ni Gabriel ng may matamis na ngiti. Nagtagal sila roon, pinapanood ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa silangan. Ang kulay rosas at kahel na langit ay tila isang bagong pahina ng isang aklat. Ang dangling mystery tungkol sa kanyang pagkatao ay nasagot na. At ang bawat cliffhanger ng kanyang buhay ay tila nakahanap na ng kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang katulong ang lumapit kay Isabela. May dalang isang lumang kahon na nahanap sa ilalim ng sahig ng silid ni Doña Carmen. Ma'am Isabela, nahanap po namin ito habang naglilinis. May pangalan niyo po at pangalan ng tatay niyo. Nang buksan ni Isabela ang kahon, nakita niya ang isang sulat at isang susi. Isang susi sa isang safety deposit box na hindi kailanman nabanggit ni Marco o ni Doña Carmen. Ang sulat ay may petsang isang araw bago mamatay ang kanyang ama. Anong huling pamana ang iniwan ng ama ni Isabela na magbabago sa kanyang kinabukasan? At bakit ang susing iyon ay may nakaukit na simbolo ng isang kumpanyang matagal nang kinalimutan ng lahat? 12 taon ng aking buhay ang itinapon ko sa isang balon ng kasinungalingan. At sa bawat araw na lumipas, inakala ko na ako ang may pagkukulang. Ang bulong na ito ni Isabela ay tila isang huling pamamaalam sa babaeng dati ay laging nakayuko at humihingi ng tawad sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Nakatayo siya sa harap ng isang luma, ngunit matibay na vault sa loob ng isang prestihiyosong bangko sa lungsod. Sa kanyang tabi, nananatiling tapat na bantay si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Isabela sa gitna ng nagbabagong ihip ng tadhana. Dahan-dahang ipinasok ni Isabela ang susing nahanap sa hasyenda. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo sa loob ng bakal ay tila isang musika ng kalayaan. Nang bumukas ang maliit na pinto ng safety deposit box, isang makapal na envelope na may amoy ng lumang papel ang bumungad sa kanila. Ito na yon, Isabela, ang huling pamana ng tatay mo, mahinahong sabi ni Gabriel. Binuksan ni Isabela ang envelope at doon ay nakita niya ang orihinal na titulo ng kumpanyang pinatatakbo ng mga Reyes. Ngunit hindi Reyes Corporation ang nakasulat. Ang kumpanya ay orihinal na nakarehistro bilang Isabela Heritage at Conde. Isang dokumento ng paglilipat ng kapangyarihan ang nakalakip, kung saan nakasaad na si Marco at Doña Carmen ay mga pansamantalang tagapamahala lamang hanggang sa sumapit si Isabela sa tamang edad o hanggang sa mapatunayan ang kanilang kawalan ng kakayahan. Kasama rin dito ang mga ebidensya ng pagmanipula ni Doña Carmen sa pirma ng tatay ni Isabela noong ito ay nasa banig na ng karamdaman. Isang golden moment ang dumaan sa puso ni Isabela habang hinahawakan ang mga papel. Hindi lang pala hasyenda ang sa kanya. Ang buong imperyong itinayo niya gamit ang kanyang sariling talino ay sa kanya rin mula pa noong una. Ang mga Reyes ay mga magnanakaw na nanirahan sa loob ng kanyang tahanan, kinain ang kanyang pagkain, at tinapak-tapakan ang kanyang pagkatao gamit ang yaman na siya mismo ang nagmamay-ari. Gabriel, lahat ng ito, lahat ng paghihirap ko, para lang pala sa sarili kong pag-aari, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may bahid na ng tagumpay. Pero ngayon, Isabela, ikaw na ang may hawak ng talim, sagot ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang balikat. The truth is out. Wala na silang lusot. Pagkalipas ng ilang linggo, ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya, Reyes, ay naging laman ng bawat pahayagan at usap-usapan sa bansa. Si Doña Carmen ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa qualified theft at sa krimeng ginawa niya sa unang anak ni Isabela. Si Marco, sa kabilang banda, ay naharap sa patong-patong na kaso ng estafa
at falsification of documents. Ang kanilang marangyang buhay ay nagtapos sa loob ng malalamig na rehas, kung saan ang tanging kasama nila ay ang anino ng kanilang sariling kasamaan. Si Stella ay tuluyan ng naglaho, dala ang bigat ng kanyang konsensya. Sinasabing bumalik siya sa kanyang probinsya, namumuhay sa kahirapan at kahihiyan, malayo sa kinang ng buhay na pilit niyang ninakaw. Bumalik si Isabela sa Hacienda de Isabela, hindi bilang isang biktima, kundi bilang tunay na reyna ng lupain. Ang lumang bahay na bato ay muling pininturahan, ang mga bulaklak sa hardin ay muling namukadkad, at ang amoy ng kape sa umaga ay hindi na may halong pait. Isang hapon, habang nakatanaw si Isabela sa malawak na taniman ng palay, lumapit si Gabriel sa kanyang likuran. May dala itong 2 tasa ng tsokolate. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng Batangas. "Thinking about the past?" tanong ni Gabriel nang may matamis ng ngiti. "Thinking about how far I've come, Gabriel," sagot ni Isabela habang tinatanggap ang tasa. "Dati, akala ko ang kaligayahan ay nakadepende sa pagpapasaya sa ibang tao. Pero ngayon, alam ko na ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa sarili." Dahan-dahang inilapag ni Gabriel ang kanyang tasa at hinawakan ng parehong kamay ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. "Isabela, sa loob ng 12 taon, pinanood kita mula sa malayo. Nakita ko ang bawat sakripisyo mo at ang bawat luhang pilit mong itinatago. Sabi ko sa sarili ko, kung bibigyan ako ng pagkakataon, hindi kita hahayaang lumuha muli." Naramdaman ni Isabela ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ang kilig na matagal na niyang kinalimutan. "Gabriel, hindi ko hinihiling na mahalin mo ako agad, Isabela. Alam kong kailangan pa ng panahon para humilom ang mga sugat mo. Pero gusto kong malaman mo na dito sa hacienda, sa buhay mo at sa puso mo, handa akong maghintay. I want to build a real home with you, not a palace of lies, but a sanctuary of truth." Isang slow burn na damdamin ang bumalot sa kanila. Dahan-dahang isinandal ni Isabela ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinaramdam ang kapayapaan. Wala ng mga sigawan, wala ng mga lihim, wala ng mga takot. Ang bawat haplos ng hangin ay tila isang basbas ng kanyang ama mula sa kabilang buhay. "Salamat, Gabriel, dahil tinuruan mo akong muling magtiwala," bulong ni Isabela. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa likod ng mga bundok, iniwan ng langit na kulay lila at ginto, na natiling magkayakap ang dalawa sa beranda ng hacienda. Ang bawat cliffhanger ng kanilang buhay ay natapos na sa isang matamis na pangako ng bukas. Ngunit habang sila ay naglalakad papasok sa loob ng bahay, isang huling tawag ang natanggap ni Gabriel mula sa kanyang opisina. Isang tawag na nagpapahiwatig na ang laban para sa katarungan ay ganap ng tapos. Ngunit may isang maliit na detalye tungkol sa huling testamento ng ama ni Isabela na hindi pa nila nabubuksan ng buo. Ano ang huling sorpresa na inihanda ng tadhana para sa bagong simula ni Isabela? At paano nito babaguhin ang kanilang buhay bilang isang pamilya? Grand, ang sikat ng araw sa Hacienda de Isabela ay hindi na kasing lupit ng dati. Ngayon, ang bawat sinag na tumatama sa mga luntiang dahon ng kape ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Ang hangin ay amoy sariwang bulaklak ng kape at basang lupa, isang halimuyak na nagpapaalala kay Isabela na ang buhay, gaano man ito kailangang dumaan sa bagyo, ay laging may kakayahang muling sumibol. Sa loob ng nursery ng lumang bahay na bato, nakatayo si Isabela sa tapat ng isang puting duyan. Pinagmamasdan niya ang mahimbing na tulog ng kanyang anak, isang malusog na sanggol na pinangalanan niyang Aurora, ang simbolo ng kanyang bagong simula. Isang himala ang turing niya sa batang ito. Matapos mawala ang stress ng nakaraan
At ang lason na dahan-dahang inilalagay ni Doña Carmen sa kanyang katawan noon, napatunayan ng siyensya at ng panahon na ang kanyang matris ay hindi tuyot. Ang kanyang katawan ay kusang naghilom nang ang kanyang puso ay naging malaya. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagpihit ng pinto at ang pamilyar na yabag ni Gabriel sa sahig na gawa sa nara. Hindi na kailangang lumingon ni Isabela para malaman na ang lalaking nagligtas sa kanyang kaluluwa ay naroon na sa kanyang tabi. Nakatulog na ba siya? Bulong ni Gabriel habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Isabela. Katatapos lang, Gabriel. Mukhang pagod na pagod sa paglalaro kanina sa garden. Sagot ni Isabela nang may matamis na ngiti. Salamat sa paggawa ng maliit na swing para sa kanya. Anything for my two queens, sagot ni Gabriel bago hinalikan ang tuktok ng ulo ni Isabela. Nga pala, tumawag ang abogado natin kanina. Final na ang hatol kay Marco at Doña Carmen. Mananatili sila sa loob ng mahabang panahon. At ang kumpanya, ang Isabela Heritage at Condi, ay muling nakabangon. Ang mga empleyado ay masaya na ikaw na muli ang namumuno. Huminga ng malalim si Isabela. Ang balita tungkol sa mga Reyes ay hindi na nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ang galit na dati ay parang isang nagbabagang uling sa kanyang dibdib ay naging abo na lamang na tinangay ng hangin. Nagawa ko na ba silang patawarin, Gabriel? Tanong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, pinatawad ko na ang sarili ko. Pinatawad ko na ang sarili ko sa 12 taon na hinayaan kong tapakan nila ako. At sapat na yon para makatulog ako ng mahimbing sa gabi. Iyon ang pinakamahalagang patawad, Isabela, sagot ni Gabriel. Ang palayain ang sarili mo mula sa kulungan ng iyong sariling panunumbat. Pagkalipas ng ilang sandali, naglakad ang dalawa patungo sa veranda. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape. Sa malayo, natatanaw nila ang puntod ng tatay ni Isabela sa ilalim ng malaking puno ng nara. Malinis ang paligid nito, puno ng mga sariwang bulaklak. Nahanap na ni Isabela ang kapayapaan. Ang hasyenda ay hindi na isang lugar ng pighati, kundi isang kanlungan ng katotohanan. Ang bawat ektarya ng lupaing ito ay saksi sa kanyang paglalakbay mula sa isang biktima patungo sa isang mapagtagumpay na babae. Kung may matututunan man ako sa lahat ng ito, Gabriel, panimula ni Isabela habang nakatingin sa papalubog na araw, iyon ay ang katotohanang ang pag-ibig ay hindi dapat masakit. Ang totoong pag-ibig ay hindi humihingi ng sakripisyo ng iyong dangal. Ang totoong pag-ibig ay ang pagiging katuwang sa pagbuo ng isang buhay na malaya at tapat. And that's exactly what we have now, dagdag ni Gabriel, habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Isabela. Habang ang langit ay unti-unting nagiging kulay lila at ginto. Isang huling tingin ang ibinigay ni Isabela sa kanyang dating buhay. Wala na ang takot, wala na ang mga anino. Ang tanging nananatili ay ang init ng kamay ni Gabriel at ang mahinang iyak ng kanyang anak mula sa loob. Isang tunog na tila isang awit ng tagumpay. Ang kwento ni Isabela ay hindi natapos sa paghihiganti, kundi sa isang mas malalim na uri ng panalo. Ang mahanap ang sarili sa gitna ng pagkawasak at ang muling magtiwala sa gitna ng pagtataksil. Sa bawat paglubog ng araw, may pangako ng isang bagong umaga. At para kay Isabela, ang umagang yon ay nagsimula na.